Matapos ang maraming taong trauma, paano magsisimula ang kanyang ganap na paggaling? At ano ang happy ending sa mga pinagdaanan ni Myla Lim? Dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. Ang sabi ko sa sarili ko, hindi na ako babalik sa lugar na ito. Sa lugar na nagpapaalala sa akin ng lahat ng mga pinagdadaanan ko. Iniwan ni Myla ang pamilyang kinalakhan at nagsimula siya ng bagong buhay kasama ang anak. Para maitaguyod ito, nagtrabaho siya bilang kasambahay kung saan nakilala niya ang kanyang asawa. Sa pagbuo nila ng pamilya, muling nabuntis si Myla. Ngunit kasabay nito, dumating ang matinding dagok, ang pagkakaroon niya ng ulcer at sakit sa dugo. Paano ko to dadalhin na mayroon akong nararamdaman? Yung parang hinahapo lagi, hinang-hina. Kunting galaw mo parang hirap ka huminga. Nagpa-check nga po ako na yung aking dugo ay papuntang leukemia. Labis na nangamba si Myla dahil sa kanyang karamdaman. Ngunit isang gabi, napanood niya ang The 700 Club Asia na ginamit ng Panginoon upang mangusap sa kanya. Doon ako nagising pagsabi niya, minsan may mga sakit tayo na bunga ng nakaraan, bunga ng hindi pagpapatawad, bunga ng mga sitwasyon sa buhay. Baka gusto mong sumabay sa panalangin. Father, in heaven, I just come to you right now, just as I am, with all the pain and hurts in my heart, Lord, all the things that have been done to me, Lord, and especially those that I cannot forget, the people that have hurt me, and ask for your forgiveness, Lord, for the way that I have lived my life. Lord, would you forgive me, Lord? Iyak ako ng iyak habang nagpipray na mula doon sa mga sitwasyon hanggang ngayon sa pag-aasawa ko, parang hindi nagiging madali ang lahat. Inamin ko na may problema nga, may mali nga, meron nga akong bit-bit na bunga ng kung ano man ang nararanasan ko ngayon. Sa pagsabay niya sa panalangin, humingi si Myla ng tulong sa Diyos na matutong magpatawad sa mga taong nakasakit sa kanya. Nahimasmasan akong may kapanatagan na ako, may pag-asa ulit. Patuloy na hingi po ng Diyos at inayos ang kanyang puso nang makadalo siya sa isang retreat. Nagpaartal ko, sabihin mo lahat ng iyong pinagdaanan simula bata. Wala ka nang ititira. Umiiyak ako. Bakit kailangan ko to, Lord, maranasan? Sobra yung sakit, yung pagkadurog sa akin emotionally, psychologically, hanggang dumating sa pagkakataon na yung self-esteem ko sobrang baba. Isa lang yung sinabi sa akin ng Panginoon, anak, lahat ng pinagdaanan mo ay isang proseso para mas lalo mo akong makilala at makita mo yung mga bagay na gagawin ko sa buhay mo. Inaakala mong durog ka, bubuuhin kita. Doon po ako nagpuro. Sobra akong sarap. Yung pakiramdam na nakakulong ako ng maraming taon. At nung pinatawad ko yung tao, yung mga taong nagkasala sa akin, para akong nagpalaya sa sarili ko mula sa bilangguan ng kalungkutan, ng galit at sama ng loob. At nang maakay ang kanilang ina sa simbahan, lumago rin siya sa pananampalataya sa Diyos at ito ang naging daan upang humingi siya ng tawad sa kanyang mga anak. Sobra pong sarap kasi syempre matagal ko yung inaasam-asam mamarinig sa kanya na mahal naman kita. Hindi ko lang alam paano ko iparamdam. Humingi siya ng tawad. Bumabawi naman po siya. Hindi lang sa akin pati sa mga apo niya. Lahat ng nasira ng panahon o ng kaaway, binuo ng Panginoon sa tamang panahon. Matapos maayos ang relasyon ni Myla at ng kanyang ina at sa kanyang pagpapatawad sa iba, naranasan niya ang himala ng Panginoon. Tuluyang nawala ang kanyang ulcer at sakit sa dugo. Dahil dito, buong puso niyang nagampanan ang kanyang tungkulin bilang ina. Higit pa rito, lalo siyang pinalakas upang magpatuloy sa simbahan kasama ang kanyang pamilya bilang bahagi ng music team. Pinagpapasalamat ko na nadugtungan niya pa yung buhay ko. Yun yung talagang yung love ng Lord na sinasabi, lahat ng sira aayusin, lahat ng wasak bubuuhin, at lahat ng sakit pagagalingin. Siya yung lahat sa buhay ko. At siya yung tunay na tagapagligtas ko. Kung wala ang Diyos sa buhay ko, walang kwenta yung buhay ko. Ang Lord talaga ang lahat-lahat sa buhay ko. Wala nang iba.
A life scarred by trauma and pain can so easily spiral into despair. That's where Myla's life was heading, a road weighed down by resentment. Ang mga sugat ng nakaraan, lalo na kapag paulit-ulit bumabalik sa alaala, ay lalong nagpapabigat sa ating puso. Hindi madaling limutin o pagalingin ang ganitong sakit. Healing doesn't happen overnight. It takes time. But what matters most is to begin the journey towards peace, restoration, and healing. Alam niyo po, Jesus is our Prince of Peace, Restorer, our Healer, and our Savior. And He is calling us to take that first step with Him. Sa Matthew 11, verses 28 to 30, sabi ni Jesus, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." My friend, you may be thinking, I'm too broken. I've wasted too many ruined years, too many chances lost. Our God is a restorer. His love is not limited by time or the many mistakes you've made, because He restores what was once broken. What sin has destroyed, His grace can rebuild. God doesn't just give us back what was lost, He gives you something better, renewed and overflowing with His goodness. Kapatid, come to Jesus and surrender the pain, the hurt, the anger, the guilt. Accept His forgiveness and let healing begin. He can turn your pain into purpose and your past into a testimony of His grace. Let's pray. Dear Jesus, for so many years, I have been carrying this heavy load, this burden of mine, this sin, this guilt, this shame. And Lord, it's with me day and night. I want to be set free. I know you went to the cross, you willingly gave your life, you shed your blood to wash my sins away, to take away my sin, my guilt, and to secure a future for me. So today, I choose to surrender my all to you and ask your forgiveness and invite you, Jesus, into my life to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will bring wholeness, healing, and freedom into my life. Thank you for this brand new journey, this brand new life, all the way to eternity. I surrender my all to you. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. When we return, we'll hear more from Myla, how she continues to overcome life's challenges and walk the path of restoration. Kaya don't go away. We'll be right back. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, "Yes, tinanggap ko si Jesus," through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger o comment section ng YouTube channel o tumawag sa Prayer Center para maipagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Ang pag-asa ay parang isang buto. Kailangan ng pag-aaruga upang lumago. Dahil sa inyong suporta, patuloy ang CBN Asia sa pagtatanim ng pag-asa. Hindi tayo titigil dahil marami pa ang kababayan nating nangangailangan nito. Maging kabahagi na at mag-donate ng 500 pesos sa CBN Asia. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng access sa A Proverb a Day Reading Plan and 31-day video devotional to gain wisdom, guidance, and encouragement for daily life. Ang trauma ng pang-aabuso at pananakit ay mahirap pagdaanan. It takes time, process, and guidance to overcome.
Kapatid, kung kailangan mo ng mga taong handang makinig at ipanalangin ka para maproseso ang iyong nararamdaman, the CBN Asia Prayer Center is always open, ready to listen, pray, and give you support from the Bible. All you have to do is call the numbers on the screen. 24/7 na nagagawa ito ng Prayer Center dahil sa inyong walang sawang pagbibigay at pagtitiwala sa CBN Asia. Kaya iscan ang QR code para maipadala ang inyong monthly donation. Ang maliit na hakbang ng kabutihan mula sa inyo ay maaaring magligtas ng buhay. Meanwhile, kasama pa rin natin si Myla Lim at ang kanyang anak na si LJ. They have gone through the process of healing and recovery and is here now to share how it all happened. So welcome to the program, Myla and LJ. Thank you for being with us. Wow, thank you for being here. LJ, it's so nice to see you. We've been with Myla for 4 days na, and thank you for joining us today. So, Myla, let's talk about going through yung proseso ng healing, no? Kasi marami kang pinagdaanan na abuse. For sure, may trauma din yan. What was the process like for you? Yung naging proseso po nito sa akin, hindi ganun kadali. Kasi hindi lang naman yung pag-a-abuse sa akin. Hindi ko po alam bakit, sabi ko dati, bakit napakalapit ko sa hindi magagandang sitwasyon. Yung sasakay lang ako ng bus na naaabuso pa rin ako. So, to the point na sabi ko, ano bang mayroon sa akin na bakit lagi kong nararanasan ang hindi magaganda. Pero yung process nung sobrang tagal, masyadong down yung emosyon ko. Takot akong humarap sa mga tao at makipag-usap ng harapan. Nagkaroon ka ba ng mga haka-haka kung bakit nga ganun ang nangyayari sa'yo? Hindi ko nga po maintindihan. Sabi ko, ano bang pagkakamali na masilang ako sa mundong ito? Bakit ko nararanasan yung mga sitwasyon na naranasan ko? What about you, LJ? No, growing up, and when did you hear your mom's story? Simula po, nagkakamalay na ako, or nakakaintindi na ako. Right. Hindi pumalya si mama na i-explain sa amin yung sitwasyon namin dalawa. Nung kami pa lang, no, hindi niya pa po nakikilala si daddy. Kaya, yun po, ever since, nung una, hindi ko pa siya masyadong magets, pero habang tumatagal, habang tumatanda, nare-realize ko at hindi naman po nagkukulang si mama na iparamdam yung love na meron siya for me. Kaya parang hindi din po ako naghahanap ng love sa iba. So ngayon college ka na, no? You're taking up psychology. Now may alam ka tungkol sa psychology. May mga na-witness ka ba doon sa kinuwento ni mommy mo, doon sa proseso? Are you a witness to her ongoing process of healing? Yes po. And until now, ongoing process pa rin po talaga na doon ako nabibilib sa Lord na hindi pala siya isang bagsak lang ibibigay ng Lord yung healing. Unti-unti, parang may mga part sa buhay niya na nararanasan niya na papagalingin siya sa ganitong paraan hanggang sa susunod, gagaling naman siya sa ganito. Hindi siya isang bagsak. Kasi healing is not linear naman po. Sabi nga sa amin, healing is not linear. Kaya kung may mga times na nalulugmok, ngayon natutuwa ako, kasi yung relationship namin ng mama ko is very intact. May mga times na sa akin na siya nag-open, sa akin na siya nag-share ng problema or mga naiisip niya. At I'm so blessed sa knowledge at wisdom na binibigay ng Lord sa akin para to give her words na kailangan niyang marinig kahit hindi naman kami magkasing edad at hindi naman ako yung nasa sitwasyon niya. Pero ayun po, lahat yun galing sa Lord. LJ, you're so bright. And you're not only bright, no, but I feel that even your spirit is so bright and filled with the Lord. That's so wonderful to hear. So LJ, kailan mo nalaman ang pagkatao ng tatay mo? At what point? And then gaano ka importante ang suporta ng mga mahal mo sa buhay upang marating mo ang punto ng kagalingan? Ayun nga po, gaya po ng sabi ko kanina, ever since nagkamalay po ako, hindi nagkulang si mama na i-explain sa akin yung sitwasyon naming dalawa. At hindi siya nagkulang magsabi sa akin kung anong sitwasyon ko at bakit hindi ko nakikita yung tatay ko palagi. At hindi niya po ako hinayaan. Siya rin mismo, hindi lang yung mga tao nasa paligid ko. Sa kanya po nagsimula na hindi niya ako hinayaan na
magkaroon ng galit sa papa ko. Ayun yung isang bagay na hindi ko malilimutan, na hindi niya ako hinayaang magkaroon ng galit sa papa ko. Kasi nakikita ko, maraming bata, yung lumaki yung walang tatay, pero lahat sila galit, lahat sila may issues about their father. Pero parang nung tumatanda ako, okay lang. Hindi ko magets bakit ganun, pero Pero na-meet mo yung daddy mo? Yes po, na-meet ko naman siya. What was that like for you? May relationship ka ba sa kanya? Meron naman po, isang beses. Masaya naman po na nakita ko siya physically, pero all throughout my life naman po, hindi ko na feel na wala akong tatay. Kasi I have the Lord, may mga tito po, yung mga nakasama ko po sila, at andyan po sila na sumusuporta sa akin. Ganon din si daddy po. So, Myla, gaano ka-importante yung accountability maybe sa elder sa church, sa pastor mo? How did that play a role dun sa healing journey mo? Sobra pong halaga. Kasi nung sinabi ko po sa kuya ko na, Kuya, buntis ako, yung inaasahan ko na sasaktan niya ako kasi siya yung kinilala ko, magagalit siya, bubugbugin niya ako. Which is yun yung gusto kong, yun yung maranasan ko para, ini-expect ko para sa kanya. Pero hindi siya umimik, kundi tumayo siya at niyakap niya ako na patawarin mo ako dahil nangyari. That is affirmation. That is the love displayed. Christ-likeness love yun. Grabe. Amen. Okay, how about LJ? Sobrang laking help po bilang isang bata na lumalaki na, siyempre, kahit sabihin ko man pong hindi ko hanapin, pero makikita mo yun marirealize mo na may kulang kahit papano. Sobrang laki ng help ng mga nasa church, ng mga kasama sa simbahan. Kasi sa kanila mo nakikita, bukod sa family mo, yung love na meron yung Lord para sa'yo. Sila yung magpapa-feel nun sa'yo. So, Myla, sa lahat ng pinagdaanan mo, may lumapit ba sa'yo ng abuso sa'yo na naghumingi ng tawad? Nobody has approached you to say, I'm sorry for hurting you? Wala po. Ang Lord lang nagsabi na kahit hindi sila lumapit, patawarin mo dahil yan din ang magpapalaya sa'yo. Hindi ba mahirap at mabigat na gawain yan? Para sa akin po, yun yung ginawang paraan ng Lord para tuluyan akong makalaya sa nakaraan. And so, even if it feels heavy, nung nagawa mo, doon ka finally nakalaya? Opo. At napatunayan ko lang po yun nung isang araw na nakita ko yung tao na yun. Ay talaga? Opo. Pwede mo bang ikwento? So nakita ko po yung tao, nung time din na po yun, na nagpipreach yung kuya kong pastor, yung linggo na yun na ang topic ay pagpapalaya. Minsan sinasabi mo lang na pinatawad mo na, madaling sabihin kung hindi mo nakikita. Paano kung nandyan na siya sa harapan mo? At pagkaraan ng isang linggo dumating siya. At yung tao na yun nakita ko, pag tingin ko, sabi niya, nagulat ako, nandito ka pala. Tapos nakatingin ako, ang reaction ko, anong i-react ko sa kanya? Parang saglit ako, mga 5 seconds akong nakasagot. Sabi ko, nandito ka pala kuya, kasi tinuring ko siyang kuya eh. Nandito ka pala kuya, pero naramdaman ko yung love ng Lord na anak, mahalin mo siya sa paraan ng pagmamahal ko sa'yo. Wow. So, parang doon, nung tinignan ko siya ng mata sa mata, yung ganun yung sinasabi ng Lord kapag pinatawad niya tayo, nakikita niya tayo na parang walang naging kasalanan. Ganun ko siya nakita at nakita ko siya unti-unti na para siyang natutunaw na kandila. Kahit hindi man niya sabihin humingi siya ng tawad, hindi siya makatingin ng diretsyo sa akin. Alright, LJ, ano naman na naging reaction mo? No? Nabanggit mo earlier na your mom did not fail in telling you the truth, no? But ano yung reaction mo nung nalaman mo yung katotohanan? Ang gusto ko lang po that time ay ma-feel ng mama ko na hindi siya nag-iisa. Kasi parang hindi ko po ma-process ng maayos yung nafe-feel ko that time. Parang ang binigay sa akin ng Lord, samahan ko si mama. Ganon. Parang ganon po. Just take care of her. Just take care of her po. So, LJ, sa mga singles who are watching na, mga singles ladies, what advice can you give them so they can protect themselves from similar experiences? I think Myla. Yes. Myla. I was thinking of LJ, yung parang wait upon the Lord, no? Right. But si Myla, what advice can you give our single ladies?
So para sa akin, sa lahat ng mga single na dapat maprotektahan yung kanilang sarili ay talagang sikapin na ingatan sa pamamagitan ng syempre yung iyong sarili ay wag ding maging daan para maging dahilan na ikaw ay maabyos para sa iba at hingin din ang tulong ng Lord para ang protection ay laging maranasan. Amen. Okay, so now, Myla, you are happily married, di ba? Dumating ba ang panahon na naging issue sa inyong pagsasama ang nangyari sa iyo noon? Pero, mamaya mo na sagutin yan. Sa pagbabalik ng The 700 Club Asia, makakasama rin natin ang asawa ni Myla. Kaya stay tuned. Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa iyo. Nananalangin para sa mga taga Cebu at sa lahat ng naapektuhan ng kamakailang lindol. Ipagkaloob mo po ang katiwasayan sa mga nagdadalamhati, tulong sa mga nawala ng tahanan at kabuhayan, at kagalingan sa mga nasugatan. Iligtas mo sila mula sa kalungkutan at pangungulila. Bigyan mo rin po sila ng pag-asa at tibay ng loob upang muling makabangon. Pagpalain mo po ang mga tumutulong, naway magkaisa ang komunidad sa pagkakawang gawa at malasakit. Sa pangalan ni Jesus. Amen. We are back on the 700 Club Asia. Kasama natin ngayon si Myla at ang kanyang asawang si Lyndon. Welcome to the show, the both of you. Maraming Welcome. salamat. Thank you for being here. Okay, let's jump into our questions. Now, Myla, pakikwento kung paano mo na-meet ang iyong asawa, si Lyndon. Na-meet ko po siya nung dati ko po kasing amo, yung doon pala siya nakatira sa subdivision na yon. So, sa mga pangalawang pagkakataon, bumalik po ako doon sa amo ko at doon ko na siya nakikita na bumibisita doon sa bahay ng amo ko. Ganun. Pero nayayabangan po ako sa kanya. Bakit? Konti lang. Why? Kasi po, tuwing pupunta siya paghapon, niyayaya niya yung boss ko, yung doktor. Tapos, yun din yung pagkakataon na magluluto ako. Tapos, lagi siyang nagpaparinig na mukha lang yung mabango, pero sigurado bang masarap yan. Tapos, parang sabi ko, parang ang yabang naman. Kaya hindi siya naniniwala na masarap. Baka mabango lang yan, pero yung lasa hindi maganda. Ganon. Ikaw naman, Lyndon, when you met her, ano yung moment for you? Siguro, binibiro-biro ko lang siya that time. Kasi may Pero sa totoo lang, gusto mong tikman yung linuto ni... Oo, yun talaga ang totoo. Yun talaga yung pakay mo, no? Oo. Pero how did your love story blossom? Who wants to answer? Maybe Anyone Lyndon, ikaw na sumagot. Kasi kausap na namin si Myla ilang araw na. Yung nga pala, sa pagkakataon na yun, nagpipray ako sa Panginoon na Lord, kasi that time kasi 2 years bago ako, para pa akong namalungkot. Ganon. And you were a widower. Yes. Balo. Opo. And then, nagpipray ako sa Panginoon na sana Lord, bigyan mo ako ng katuwang sa buhay. Kasi nga, 2 years na akong walang siguro process na siguro para panahon na para ako'y makapag-asawa muli. Right. Ganon. Pero, kailangan yung kaloob ng Panginoon. And then, nung naghahayo kami doon sa amo niya, sa kaibigan ko, dumating siya. Tapos yung biniro-biro na ganoon. Tapos nung another day na bumalik kami para maghayo, nakita ko siya na parang nasulyapan ko. Parang kling, parang ganun ba? Na nakita ko siya talaga na, sabi ko, ito na yata Lord yung Kasi nakita ko siya naghahayo siya nagsishare siya ng word of God. Sabi ko, ito na siguro yung ibibigay mo para sa akin. Nagtanong ako sa Panginoon. And then, another day, biro-biro ko siya. Pag pupunta kami ron, kahit hindi kami nagsishare ng word of God sa kaibigan ko, pupunta na ako. And then, nandun si LJ, na yung anak niya, na nakita ko rin na
So how did you feel nung nakita mo na may anak pala? Yung siguro masasabi natin na you're starting to feel that she is the woman for you. How did you feel nung nalaman mo may anak pala siya? Sa akin naman baliwala kasi. Kasi may anak din ako eh. Yun. Bilang isang widower, no? And then, so Myla, ano na ang nangyari noon? Did you tell Lyndon kung ano yung nakaraan mo? Hindi po. Hindi pa? Opo. Hindi ko po, wala pong nakakaalam pa rin. Parang kim-kim ko pa rin yun. So parang 1 year lang, 2003 lang, nung mabigyan ako ng pagkakataon na makapag-share sa church namin at maging testimony, doon niya nalaman at ng buo kong pamilya. At mag-asawa na kayo at that point. Oo, pero mukhang mabilis yung courtship niyo, no? After 6 months? 6 months. Of courtship? Mag-asawa na kayo, tama ba? Pakasal po. Nagpakasal na kami. Pakasal na kayo. Oo, mabilis nga. Pero siya po kasi nung time na yon, nung gabing yun, sabi ng Lord, paakyat siya nandun, nakatambay siya doon. Tapos sabi umakyat na ako, sabi ko, Sir, akyat na po ako kasi matutulog na ako, sabi nung amo ko, ba't ang aga? Tapos nung umaakyat po ako sa hagdan, nakatingin ako doon sa salamin. Kinakausap ako ng Lord, lumingon pa ako, sabi ko, baka hindi si Lord. Kasi sabi niya, nakikita mo yung lalaki na yun. Tumingin ka sa baba, ay siya yung nandun. Sabi ko, opo, yung mayabang. Sabi ko pang ganun. Sabi niya, yan yung lalaking mamahalin mo. Wow! So, you heard from the Lord. Opo. And then, may confirmation. So you got married after the first 6 months, you got married na, and then you shared your testimony. Doon lang nalaman ni... For the first time. For the first time niya narinig. Opo. Matagal na panahon po. May mga anak na kami. Nitong 2023 lang niya narinig kasama ng buo kong pamilya, maging ng mga kuya ko, yung testimony. How did you feel, Lyndon, nung biglang narinig mo sa kanyang testimony? Siyempre, nasaktan kahit hindi nangyari sa akin, pero asawa ko siya. Bilang asawa, masakit din. That time kasi, nung nagpunta yung kinukwento niya na nagpunta rin yung lalaki, na hindi ko naman alam. Na gano'n? Oo, pero kung nalaman ko lang, siguro... Huwag mo na sabihin. Oo. Sabihin. No? Pero Lyndon, we understand. Yeah, we understand na natural na magagalit ka talaga sa mananakit sa mahal mo. So after all these struggles, how did they shape your marriage? Was there a time when your past became an issue between the two of you? Para bang sa akin, parang lalong naging sweet ba? Lalong minahal ko ang asawa ko dahil sa nangyari. Pero, kasi kung hindi sa Panginoon siguro, yung love na ibibigay mo para sa Kanya ay siguro hindi mangyayari. Kasi, para bang, pag hindi mo naiintindihan kasi, ang Diyos kasi ang mapagmahal. Hindi siya Amen. Galit ba? Oo naman. Oo. Okay, well, we all know that there is no such thing, di ba, as yung perfectong marriage. When you experience difficulties between you, paano nyo hinahandle yung mga problema as a couple? So, para sa amin po, pinag-uusapan. At syempre, unang-una, dinudulog po namin sa Panginoon kasi wala namang mahirap na pag lumapit sa Lord ay hindi mo bibigyan ng kaayusan. Let me ask you, now that you're both Christians and mature, so is discipleship also part of your marriage journey? Yes. Yes, sir. And you look forward? Kasi after all, that's how you met her, di ba? Grabe naman. Amen and amen. Pero ngayon, hindi na mayabang si Lyndon. Hindi na. All right. Thank you, Lord. Maraming salamat, Lyndon and Myla, especially Myla, for joining us for the entire week. The entire week, sharing us yung pinakamalalim na mga sugat mo. You shared with all of us, kaya maraming salamat. We appreciate and we value you. Ang kwento ni Myla ay paalala na kahit gaano kabigat ang sugat ng nakaraan, may forgiveness at kagalingan kay Kristo.
The Bible says in Psalm 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Oo, totoo yan. Walang sugat na hindi kayang hilumin ng ating Diyos na makapangyarihan. At kahit gaano kasakit ang nakaraan mo, may bagong buhay at kalayaan sa presensya niya. Kapatid, kung nakaranas ka rin ng abuso o matinding sakit ng kalooban, tandaan mong God's healing and restoration are available for you today. If you were blessed by this episode and would love to see more stories of hope and transformation, please partner with us. Support CBN Asia and help us produce more stories of lives changed by God. Scan the QR code on your screen and please send your donation. Hanggang sa muli, manatili sa pag-ibig, kapayapaan, at kagalingan na nagmumula kay Kristo. God bless God bless you. Thank you.